Naniniwala ang karamihan sa mga nakatatanda na ang itlog ang pinakamahusay na mapagkukunan ng protina. Ngunit may kakayahan din silang magsinungaling. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa bawat 100 gramo, ang pagkain sa numero 3 sa ating listahan ngayon ay naglalaman ng higit sa 5 beses na protina kaysa sa itlog at hindi pa iyan ang pinakamalakas. Ang nangungunang pagkain na ibubunyag natin ngayon ay may mas marami pa. Dahil sa lakas nito, pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang paggamit nito upang tulungan ang mga biktima ng stroke na mabawi ang kanilang nawalang mas ng kalamnan. Maaari mo itong ihalo sa mga nilaga, sopas, at curry. Ihawin ito hanggang sa malutong para sa isang masarap na merienda. O durugin ito para maging hummus na may bawang at langis ng oliba. Isa ito sa mga pinaka-versatile na pagkaing mataas sa protina. At malamang na hindi mo ito sapat na ginagamit dahil sa nutty na lasa at creamy na texture nito. Dumako naman tayo sa isang pagkain na madalas na binabalewala dahil sa maliit nitong sukat. Ngunit bawat kagat ay naghahatid ng mas malakas na protein punch. Ikawalo, mayroong 4 tons na gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng lutong quinoa. Ang quinoa ay karaniwang itinuturing na isang usong butil o isang karbohidrat. Gayunpaman, ang quinoa ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na karagdagan sa iyong pagkain kung ikaw ay higit sa 60 lalo na para sa tanghalian o almusal. Bakit? Dahil kahit na pagkatapos lutuin, ang quinoa ay naglalaman pa rin ng humigit kumulang 4 bag ng kompletong mataas na kalidad na protina sa bawat 100 gmamga. Oo, tama. Isa ang quinoa sa iilang pagkaing halaman na naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid na hindi kayang likhain ng iyong katawan. Hindi lang ito mataas sa protina, kundi talagang kayang i-absorb at gamitin ng iyong mga kalamnan ang protinang ito upang bumuo ng lakas. Ang napakataas na antas ng lysine sa quinoa ay mas nagpapahalaga dito para sa mga nakatatanda. Ang pagbuo ng collagen, pagsipsip ng calcium, at paggaling ng kalamnan ay lahat nakasalalay sa lysine. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrients, ang mga nakatatanda na kumakain ng quinoa araw-araw ay nakakita ng 9% na pagtaas sa lakas ng binti sa loob lamang ng 8 linggo kumpara sa isang control group na kumain ng puting kanin. Para sa pinakamainam na benepisyo, ang quinoa ay pinakamahusay na ihanda sa pamamagitan ng pagbabad nito ng magdamag. Pinapataas nito ang bioavailability ng mga protina at binabawasan ang mga anti-nutrient tulad ng saponins. Para sa karagdagang mga mineral, pakuluan ito ng dahan-dahan sa bone broth o low-sodium na sabaw ng gulay. Para sa dagdag na benepisyong anti-inflammatory, maaari ka ring magdagdag ng itim na paminta o turmeric. Ang quinoa ay isang mahusay na base para sa mga stir-fry, mainit na salad, o kahit na masarap na almusal na may kabute at ginisang spinach sa ibabaw. Ang pagiging pare-pareho ay mahalaga. Ang enerhiya at paggaling ng kalamnan ay maaring mapabuti ng malaki sa pamamagitan ng pagkonsumo ng 3-4 tasa lamang bawat araw. Dumako na tayo sa ikapitong numero. Nanunumpa ang mga bodybuilder sa pagkaing ito, ngunit lubos itong binabalewala ng karamihan sa mga nakatatanda. Ikapito, 19 na gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng buto ng kalabasa. Ang mga buto ng kalabasa, na kilala rin bilang pepitas, ay nakakagulat na mataas sa mga sustansyang tumutulong sa pagbuo ng kalamnan,
Halos doble nito ang dami ng protina na ibinibigay ng itlog na may 19 gram bawat 100 g. Gayunpaman, ang mas mahalaga kaysa sa dami lamang ay kung ano ang kasama ng protinang iyon. Isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng magnesium, iron, at zinc na mula sa halaman ay ang mga buto ng kalabasa. Ang mga ito ay libreng mineral na madalas na kulang sa mga matatanda, lalo na sa mga higit sa 60. Bakit mahalaga iyon? Tinutulungan ng iron ang pagsupply ng oxygen sa mga tissue ng kalamnan. Tinutulungan ng zinc na i-regulate ang pagbabagong buhay ng kalamnan. At direktang nakakaapekto ang magnesium sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Ang protina lamang ay hindi sapat upang mapanatili ang lean muscle kapag kulang ang iyong katawan sa mga mahahalagang elemento. Mas mabuti pa, isang pananaliksik sa Journal of Medicinal Food ang nagsiwalat na ang pagkain ng buto ng kalabasa araw-araw ay nagpababa ng mga senyales ng pamamaga ng kalamnan sa mga matatanda ng hanggang 38% sa loob lamang ng 2 linggo. Nangangahulugan ito na aktibo mong itinatama ang tahimik na pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong mga hibla ng kalamnan sa halip na mapanatili lamang ang iyong lakas o kontina upang mabawasan ang hindi kinakailangang sodium at pagproseso. Ang mga buto ng kalabasa ay pinakamahusay na gamitin ng sariwa at walang asin. Maaari itong ihalo sa mga smoothie, idagdag sa yogurt o gilingin para maging seed butter para sa isang mataas na protina. Creamy na palaman, maaari kang makakuha ng sapat na protina at mineral mula sa iilan lamang upang mapabuti ng malaki ang iyong lakas at paggaling. Susunod, talakayin natin ang isang pagkain na malamang na iniuugnay mo sa mga bodybuilder. Ngunit kapag ginamit ng maayos, maaari rin itong maging kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda. Ika-6, 20 gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng tempe. Isa ang tempe sa mga pinaka-hindi pinahahalagahan at hindi nauunawaang mapagkukunan ng protina para sa mga nakatatanda. Sa katunayan, ang purong konsentrasyon ng protina nito ay mas mataas kaysa sa mga itlog na may 20 g bawat 100 g. Gayunpaman, ang tunay na benepisyo ay kung paano ibinibigay ang protina. Ang tempe ay inihahanda mula sa buong fermented na soybeans, hindi tulad ng tofu na gawa sa soy milk. Bukod sa ginagawa itong mas madaling matunaw para sa mga nakatatanda, ang proseso ng fermentation na ito ay naglalabas ng isang malakas na hanay ng mga sustansya na direktang maaaring maprotektahan ang tumatandang tissue ng kalamnan. Ang leucine na nagiging mahalaga sa edad na 60 habang nawawalan ng reaktibidad ang iyong mga kalamnan sa stimulasyon ng protina, ay isa sa 9 na mahahalagang amino acid na matatagpuan sa tempe na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin ang kalamnan. Humigit kumulang 13 gadang lamang ng protina ang nasa 100 gram ng mga itlog. Gayunpaman, marami sa mga bagay sa video na ito ay tumitimbang ng hanggang 60 gram, kaya mas mataas pa sila roon. Narito ang nakakatakot na katotohanan. 9% ng mga nakatatanda ay hindi alam na umiiral ang mga ito. Samantala, sa edad na 60, unti-unting nawawala ang mas ng kalamnan na humahantong sa kahinaan, mabagal na paglalakad. At kahit na pagkahulog, sa video na ito, inililista namin ang 10 pagkain na mas mataas sa protina kaysa sa mga itlog ayon sa kahalagahan. Ang mas kamangha-mangha pa ay ang tempe ay isang mahusay na mapagkukunan ng probiotics, na mga mabuting bakterya sa iyong tiyan na nakakaapekto
kung gaano kahusay na nasisipsip at ginagamit ng iyong katawan ang protina. Hindi lamang ang hindi sapat na pagkonsumo ang nag-aambag sa pagkawala ng kalamnan sa maraming nakatatanda, kundi pati na rin ang hindi magandang panunaw at pagsipsip. Sa loob ng isang taon, ang mga nakatatanda na may mas malusog na bituka ay napanatili ang 18% na mas maraming lean muscle mass kaysa sa mga may mas kaunting pagkakaiba-iba sa bituka. Ayon sa isang pagsubok sa pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang tempe ay nagbibigay ng mga biolohikal na instrumento upang magamit ang mga ito pati na rin ang mga sangkap sa pagbuo. Hiwain ang tempe ng manipis at ipansir ito na may kaunting tamari o apple cider vinegar upang magdagdag ng lasa nang hindi nagdaragdag ng asukal o mabibigat na taba. Ito ang maglalabas ng pinakamahusay sa tempe para sa isang mataas na protina, mataas na hibla na langot-ngot. Maaari mo itong idagdag sa mga salad, ipatong sa mga sandwich, o durugin sa isang vegetable stir-fry. Bukod pa rito, dahil ito ay fermented, bawat pagkain ay nagtataguyod ng balanse sa bituka at kontrol sa pamamaga. Susunod, papasok tayo sa isang ganap na bagong larangan ng protina na hindi nagmula sa mga karaniwang pagkain. Ngunit binabago nito ang paraan ng pamumuhay ng mga nakatatanda sa lahat ng dako. Ikalima, mga gramo ng protina sa bawat 100 gram ng spirulina. Bagamat maaaring mukha itong lumot sa lawa, ang spirulina ay isa sa mga pinakamabisang pagkain sa mundo para sa pagpapanatili ng kalamnan. Ang nilalaman ng protina ng malalim na berdeng-asul na algae na ito ay isang nakakagulat na 57 gram bawat 100 gram. Kung ikukumpara sa mga itlog, halos 3 beses iyon. Gayunpaman, ang tunay na himala ay hindi sapat ang dami lamang. Ang reaksyon ng iyong katawan dito ang mahalaga. Dahil ang protina sa spirulina ay humigit kumulang 85% na magagamit. Mas epektibong masisipsip at magagamit ito ng iyong mga kalamnan kaysa sa karamihan ng mga produktong hayop. Bukod pa rito, para itong direktang mensahe sa iyong tumatandang mga hibla ng kalamnan dahil naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Kabilang ang mataas na konsentrasyon ng leucine para sa pagbuo, pag-aayos, at pagpapalakas. Ang malakas na anti-inflammatory na katangian ng spirulina ay lalo pang nagpapaganda sa mga kahangahangang katangian nito. Ang mababang antas ng pamamaga na pumipigil sa pagbabagong buhay ng kalamnan at nagpapabilis ng pagkasira ay isang karaniwang problema para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa pagkawala ng kalamnan. Ang phycocyanin, isang pambihirang molekula na matatagpuan sa spirulina, ay napatunayan sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrients na nagpapababa ng mga antas ng C-reactive protein o CRP, isang mahalagang tagapagpahiwatig ng pamamaga, ng 32%. Bukod pa rito, pinapataas nito ang nitric oxide na nagpapadali sa mas mahusay na daloy ng dugo sa tisyu ng kalamnan, na nagpapabilis sa paghahatid ng sustansya at pag-aayos. Linawin natin ngayon. Hindi kinakailangan na kumonsumo ng kutsara-kutsarang pulbos ng spirulina ng mag-isa. Pinakamasarap itong ihalo sa mainit na lugaw pagkatapos maluto o sa isang smoothie na may saging, spinach at ilang walnuts. Bukod pa rito, maaari mo itong ihalo sa mga datiles at buto upang makagawa ng sarili mong mga protein ball. Gayunpaman, ang pagiging pare-pareho ay mahalaga.
Makikita mo ang malalaking epekto sa loob lamang ng ilang linggo sa isang kutsarita lamang bawat araw. Susunod, tuklasin natin ang isa sa mga pinakamatandang pagkain para sa kalamnan sa mundo, na nakalimutan na ng karamihan sa mga modernong nakatatanda. Gayunpaman, maaaring ito ang protina sa listahang ito na pinakamadaling matunaw upang matiyak na hindi ka makaligtaan ng anumang mga video na tulad nito. Mangyaring pindutin ang bell symbol, mag-subscribe at i-like ang video kung nagustuhan mo ito sa ngayon. Ika-4, hemp seeds 31 gene protina bawat 100 g. Tiyak na nakita mo na ang mga ito na nakatago sa mga istante ng health shop o iwinisik sa mga smoothie bowl. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda na ang mga buto ng abaka ay kabilang sa mga pinakakumpletong protina ng halaman sa mundo. Bukod pa rito, nasa gitna sila ng powerhouse list na ito na may average na nilalaman ng protina na 31 gram bawat 100 g. Ang kalidad ng mga buto ng abaka, hindi lamang ang nilalaman ng protina nito ang tunay na nagpapaiba sa kanila. Ang abaka ay may lahat ng siyam na mahahalagang amino acid sa tamang rasyo para sa iyong katawan. Hindi tulad ng karamihan sa mga protina ng halaman. Hindi ito karaniwan, kahit ang quinoa ay hindi gaanong epektibo sa pagtugon sa pamantayang iyon. At ang balanse ng amino acid na iyon ay mahalaga para sa mga nakatatanda na nawawalan ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Ang mga nakatatanda na kumukuha ng kumpletong protina ng halaman tulad ng abaka ay may mas mahusay na pagpapanatili ng kalamnan, mas mabilis na paggaling pagkatapos ng ehersisyo, at mas kaunting pagkapagod na nauugnay sa edad kaysa sa mga hindi, ayon sa isang pagsusuri noong 2021 na inilathala sa Frontiers in Nutrition. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay higit pa sa kalamnan. Manatiling nakatutok dahil ang numero 1 na matatagpuan sa pinakakakaibang seksyon ng tindahan ay maaring ang pinakahindi pinahahalagahan ngunit epektibong pagkain sa pagbuo ng kalamnan sa mundo. Oo, lahat ng mga claim na ginawa sa pelikulang ito ay sinusuportahan ng aktwal na naipublish na pananaliksik na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Sabihin sa amin kung saan ka nanonood at kung kumusta ang iyong enerhiya kamakailan sa seksyon ng mga komento. Bago tayo magsimula, bawat komento ay binabasa at sinasagot. Ang omega-3 at omega-6 fatty acids, lalo na ang GLA na sagana sa mga buto ng abaka, ay maaari ring makatulong sa kalusugan ng puso ng mga matatanda. Mapalakas ang paggana ng utak at mabawasan ang pamamaga ng kasukasuan. Ang pagkain sa kanila ng hilaw ay ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang kanilang buong benepisyo. Upang mailabas ang kanilang nati, masarap na lasa, iwisik ang mga ito sa mga inihaw na gulay habang mainit pa, ihalo sa mga smoothie, o magdagdag ng isang kutsarita sa oatmeal. Ang mga ito ay perpekto para sa tumatandang digestive system dahil hindi tulad ng maraming buto, napakadali nilang matunaw. Ang kanilang mga maselang langis ay maaaring masira kung lulutuin ng direkta sa mataas na init. Ang lihim na hiyas na nawawala sa karamihan ng mga nakatatanda ay ang mga buto ng abaka. Isang simple, walang paghahanda, pampalakas kalamnan na merienda na mas masarap kaysa sa mga itlog at maaaring idagdag sa anumang pagkain. Hindi ito isang typo. Ang seitan ay may 75 betibawb gain ng protina sa bawat 100 gram. Hindi ito isang karagdagan. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi pa naririnig ang powerhouse na ito na nakabatay sa halaman. Natahimik na naghahatid ng mas maraming protina bawat kagat kaysa sa halos anumang karne na iyong nakain. Ang nilalaman ng protina ng seitan
na kung minsan ay tinatawag na wheat meat, ay isang nakakagulat na 75 gadak bawat 100 gram. Maihahambing yon sa pinakamataas na pagkaing hayop na siksik sa protina. Gayunpaman, maraming karne ang nagdudulot ng pamamaga, mabigat na panunaw at saturated fat habang tumatanda ka. Ang kadalian ng pagsipsip at panunaw ng seitan ang dahilan kung bakit ito partikular na kapaki-pakinabang para sa mga matatanda. Ang pangunahing protina sa trigo, ang essential wheat gluten, ay ginagamit upang gawin ito. Gayunpaman, ang karamihan sa almirol at hibla ay tinatanggal sa panahon ng pagproseso na nagiiwan ng halos purong protina matrix. Nangangahulugan ito ng mas kaunting stress sa bituka at mas mabilis na pagsipsip para sa mga matatanda na may kapansanan sa panunaw o kawalan ng balanse sa enzyme. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Clinical Nutrition ESPEN, ang mga nakatatanda na kumain ng mga plant-based protein isolate tulad ng seitan ay napanatili ang 21% na mas mataas na lean muscle mass kaysa sa mga kumain ng karaniwang halo-halong dieta. Hindi pa diyan nagtatapos ang pinakamasamang bahagi. Ang seitan ay perpekto para sa mga taong may diabetes, mataas na kolesterol, o labis na timbang dahil ito ay halos walang taba at napakababa sa carbohydrates. Gayunpaman, hindi ito nagtatapos doon. Ang isa pang culinary chameleon ay ang seitan, kung ikukumpara sa iba pang mga alternatibong nakabatay sa tuyo. Ang matigas at ngumunguyang texture nito ay mas malapit na kahawig ng kagat ng karne, na maaaring mapadali ang paglipat ng mga nakatatanda mula sa pulang karne nang hindi isinasakripisyo ang lasa. Maaari itong i-marinate at ihawin upang maging katulad ng barbecue chicken. Iihaw tulad ng mga steak strip. Igisa sa bawang at langis ng oliba o hiwain sa mga stir-fry. Dahil ang limitadong dami ng non-heme iron sa seitan ay mas mahusay na nasisipsip kasama ng vitamina C, pinakamahusay na kainin ito kasama ng mga gulay na mayaman sa iron tulad ng bell peppers o kale para sa pinakamainam na nutrient synergy. Ito ay isa sa mga pinaka-hindi pinahahalagahan na sustansya para sa pagpapanatili ng mga kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Gayunpaman, halos walang sino man ang nagsasalita tungkol dito. Nasa seksyon ito ng plant-based. Ngayon ihanda ang iyong sarili kung nagulat ka dahil ito ay pinatanda ng higit sa 1 taon, natutunaw sa iyong bibig, at may 30% na mas mataas na pagsipsip kaysa sa karne. Ang sumusunod na ulam ay hindi lamang may mas maraming protina kaysa sa isang ito, ngunit nagpapalakas din ng kalamnan. Ikalawa, 40 gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng Parmesan cheese. Maaaring magulat ka na malaman na ang iyong refrigerator ay may isa sa mga pinakakonsentradong mapagkukunan ng protina sa mundo. Hindi rin ito laman. Hindi ito isang karagdagan. Ito ay luma, magaspang at madalas na kinakayod ng walang pag-iingat, ang tunay na Parmesan cheese. Hindi ang pulbos na uri sa berdeng bote. Ang tinutukoy namin, mayroong nakakagulat na 36 gramo ng protina sa 100 gramo ng tunay na matigas na Parmigiano Reggiano mula sa Italia. Iyon ay higit sa 2 beses na mas maraming protina kaysa sa gatas o cottage cheese, higit sa mga itlog at higit sa karamihan ng mga hiwa ng baka. Gayunpaman, kung gaano kahusay na nasisipsip ng iyong katawan ang protinang iyon ang tunay na nagpapabisa nito para sa mga nakatatanda. Ang Parmesan ay mayaman sa mga free-form na amino acid at napakababa sa lactose dahil sa 12 hanggang 36 na buwang proseso ng pagtanda nito, na ginagawang madali para sa iyong katawan na ilabas ang protina sa loob.
Pagkatapos ng edad na 60 kapag bumabagal ang panunaw at production ng enzyme, ito ay particular na mahalaga. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients, ang mga matatanda ay halos 30% na mas sanay sa pagtunaw at paggamit ng mga amino acid sa mga keso kaysa sa mga karaniwang protina ng baka. Magsimula na tayo kaagad sa pagkain bilang 10. Bagamat ito ay nakatago sa paningin, hindi alam ng karamihan sa mga tao ang tunay na lakas nito. Ika-10, 10.3 GA ng protina sa bawat 100 galar ng strained non-fat Greek yogurt. Marahil ay narinig mo na na mabuti para sa iyo ang Greek yogurt, ngunit hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda kung gaano kataas sa protina ang strained non-fat variety. Madali nitong natatalo ang isang lutong itlog na nagbibigay lamang ng halos 6.3 gram ng protina sa bawat 100 gram na may higit sa 10 gram. Nangangahulugan ito ng mas kaunting stress sa digestive system at mas malaking lakas sa pagbuo ng kalamnan bawat kagat. Mas mabuti pa, ang leucine, isang mahalagang amino acid na nagtataguyod ng synthesis ng protina ng kalamnan at partikular na mahalaga sa pag-iwas sa sarcopenia. Ang pagkawala ng mass ng kalamnan na nauugnay sa edad ay sagana sa parmesan. Kahit na ang karamihan sa mga nakatatanda ay hindi kumonsumo ng sapat na leucine. 30 gramo ng parmesan ay maaring magbigay ng higit sa 1 gramo na sapat na upang mag-trigger ng mga pathway ng paglaki ng kalamnan. Gumamit ng sariwang kinayod na parmesan sa ibabaw ng mainit na gulay, sa mga omelette o kahit sa ibabaw ng buong butil upang masulit ito. Narito rin ang isang trick. Ang mainit na pagkain ay nakakatulong na maglabas ng mas maraming lasa at amoy na mga molekula na maaring magpataas ng gana at gawing mas kasiya-siya ang pagkain. Isang problema na nararanasan ng maraming matatanda. Huwag lang sosobrahan. Ilang kutsarita lamang ng malakas na mapagkukunan ng protina na ito ang kailangan. Una, pinatuyong isda, 63 g protina bawat 100. Hindi ito isang bagay na makikita mo sa isang nakaistilong vegan cookbook o cereal box. Gayunpaman, ang item sa tuktok ng aming listahan ay nagbibigay ng mas maraming protina bawat onsa kaysa sa alinman sa mga pagkaing tinalakay natin ngayon. Ito ay pinulbos na pinatuyong isda. Oo, ito ay particular mula sa payat, dehydrated na puting isda tulad ng pollock o cod. Ang protina ay halos puro kapag inalis ang tubig. At ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nakakamangha. Ang pinatuyong pulbos ng isda ay naglalaman ng 60 gram ng protina bawat 100 gram. Halos doble iyon ang nakukuha mo sa isang itlog. Higit pa ito sa whey protein, higit sa dibdib ng manok, at higit sa karamihan ng mga suplemento na sinasayang ng mga nakatatanda. Gayunpaman, hindi lamang ang numero ang mahalagang salik. Ang bioavailability ng proteinang ito ang nagbibigay dito ng lakas para sa mga taong higit sa 60. Nangangahulugan ito na mabilis itong nasisipsip ng iyong katawan at ginagamit para sa paglaki at pag-aayos ng kalamnan halos kaagad nang hindi binabago ang kanilang antas ng ehersisyo. Ang mga nakatatanda na umiinom ng tuyong pulbos ng bacalao araw-araw ay nakakita ng 19% na pagtaas sa lean muscle mass sa loob ng 10 linggong panahon ayon sa isang klinikal na pagsubok noong 2020 na inilathala sa Clinical Nutrition. Ang mataas na konsentrasyon nito ng mahahalagang amino acid, lalo na ang leucine, na nagpapasigla sa pagbuo ng kalamnan, ang susi. Ang karamihan sa mga dieta ng mga nakatatanda ay walang sapat na leucine. Natuklasan ng mga mananaliksik ng Harvard,
na 25G lamang ng pinatuyong pulbos ng isda ay naglalaman ng higit sa 3G ng lusin na higit sa sapat upang itaguyod ang produksyon ng mga protina ng kalamnan. Paano ito ginagamit? Maaari mo itong kainin ng hindi gumagamit ng kutsara. Para sa isang almusal na mataas sa protina, maaari mong idagdag ang pulbos na ito sa mga sopas, nilaga, dinurog na gulay, o kahit ihalo sa masarap na oatmeal. Perpekto ito para sa mga matatanda na nahihirapang lumunok o ngumuya ng mas matitigas na karne dahil ito ay shelf-stable, madaling itago at hindi kailangan ngumuya. Siguraduhin lamang na makakuha ng mga premium na food grade na varieties na walang mga pampalasa at asin. Dahil ito ay isang clinical na tool para sa pagbabalik ng lakas pagkatapos ng 60, ito ay higit pa sa isang supply ng protina. Ipinapakita ng mga istatistika na ito ang pinaka hindi pinahahalagahan na pagkain sa larangan ng nutrisyon ng nakatatanda. Narito ang 10 aktwal na pagkain na mas mataas sa protina kaysa sa mga itlog na lahat ay sinusuportahan ng siyensya at napatunayang pumipigil sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Karamihan sa mga nakatatanda ay nawawalan ng hanggang 1% ng kanilang mass ng kalamnan taon-taon. At marami ang hindi nakakaalam nito hanggang sa huli na ang lahat. Gayunpaman, maaari mo itong mabilis na baligtarin kung kumain ka ng mga tamang pagkain at makuha ang tamang uri ng protina. Hindi sa gamot, hindi sa mga pulbos, ngunit sa mga totoong pagkain na mataas sa sustansya at magagamit at masisipsip ng iyong mga kalamnan. At huwag kalimutan na ang nangungunang ranggo na ulam ngayon ay ang pagkain. Nagbibigay ito ng halos 3 beses na mas maraming protina kaysa sa mga itlog. At ipinapahiwatig ng pananaliksik na maaari nitong ibalik ang halos 20% ng lean muscle mass nang hindi nangangailangan ng anumang pagbubuhat ng timbang. Nais ng malalaking kumpanya ng suplemento na hindi mo makita ang ganong uri ng data. Huwag maghintay, gayunpaman, dahil nakita mo na ito. Ngayong linggo, simulan ang pagsasama ng mga sustansyang ito sa iyong dieta at obserbahan kung paano bumubuti ang iyong lakas, sigla, at kadaliang kumilos. Tandaan na mag-iwan din ng komento dito. Ano ang pinakagulat sa iyo tungkol sa mga pagkaing ito? Bawat komento ay binabasa at sinasagot. Tandaan na mag-subscribe para sa lingguhang mga update sa karagdagang prangka, siyentipikong suportadong mga video ng payo sa kalusugan ng nakatatanda. Nakikinig ang iyong mga kalamnan. Kailangan mo silang pakainin ngayon. Iyan ay mas kaunting taba at halos doble ang halaga sa pagbuo ng kalamnan. Ang triple strain technique ang nagpapaiba sa Greek yogurt. Sa paggawa nito, isang malaking bahagi ng lactose at likidong whey ang inaalis na nagiiwan ng isang mayaman, creamy na texture na napakataas sa protina. Mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng anumang mga komento o katanungan sa espasyong ibinigay sa ibaba. Salamat sa panonood. Ayon sa isang klinikal na pagsusuri noong 2020 sa Nutrients, ang mga matatanda na kumain ng hindi bababa sa 20 gram ng protina na nakabatay sa paggawaan ng gatas bawat araw, lalo na kapag isinama sa paglalakad, ay may 25% na pagpapabuti sa pagpapanatili ng kalamnan sa loob ng 2 linggong panahon. Ang pinakamagandang aspeto, kahit na ang mga taong may bahagyang lactose intolerance o sensitibong tiyan ay madaling makakain at makatunaw ng Greek yogurt. Iwasan ang mga matatamis na variant na may prutas sa ilalim para sa pinakamaraming benepisyo. Bilang kahalili,
Gumamit ng plain, non-fat Greek yogurt at ihalo sa mga sariwang berry o isang kutsarang pulbos na flax seeds. Maaari rin itong gamitin bilang isang mataas na protina. Creamy na base para sa mga dip, sarsa, at smoothie. Ngayon, pag-usapan natin ang isang hindi inaasahang kampeon sa protina na malamang na matagal nang nag-iipon ng alikabok sa iyong pantry. Ikasiyam, 11.2 Gs ng protina sa bawat 100 gram ng lutong chickpeas. Bagamat karamihan sa mga tao ay iniisip lamang ang chickpeas bilang isang palaman para sa mga sopas o salad, sa katunayan ay naglalaman ang mga ito ng isang bagay na medyo makapangyarihan. Pagdating sa pagpapanatili ng kalamnan, ang chickpeas ay nakakalamang sa mga itlog na may halos 11 gram ng protina bawat 100 gram kapag luto. Bukod pa rito, hindi tulad ng mga itlog, ang chickpeas ay nagbibigay ng hibla. Isang bagay na lubhang kailangan ng mga nakatatanda. Ang iyong kakayahang mapanatili ang lean muscle mass habang tumatanda ka ay direktang naaapektuhan ng pinabuting panunaw, matatag na asukal sa dugo, at nabawasang pamamaga, ayon sa isang pananaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition. Ang mga matatanda na lumipat mula sa protina ng hayop patungo sa mga alternatibong nakabatay sa halaman tulad ng mga legume ay may mga pagpapabuti sa kanilang gut microbiota at 26% na pagbaba sa mga pagbabagong nauugnay sa edad. Ang magnesium na sagana sa chickpeas ay tumutulong sa normal na pag-urong at paggaling ng iyong mga kalamnan. Ang pagbabad ng chickpeas ng magdamag bago lutuin ay nag-maximize ng kanilang nutritional availability at nagpapadali sa panunaw.